Praise God. Shall we say, praise the Lord? Purihin ang Diyos sa oras na ito, ating kamayan ng bawat isa, ating batiin sa oras na ito na mayroong kagalakan na tayo muling narito sa biyaya ng ating Panginoon na mayroong taglay na kalakasan. Purihin ang Diyos at sa oras na ito ay nais kong tunghayan natin ang ating tekstong gagamitin hango sa aklat ng 1 Corinthians chapter 6 at starting verse 9 hanggang sa pagpapatuloy ay ating basahin ang bahaging ito. So hango po diyan sa 1 Corinthians chapter 6. Sabi po rito sa verse 9, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God." May the Lord add blessing to the reading of His Word. So we say amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ang Diyos sa Kanyang kalawalatian, karangalan, at pagpapasalamat. Amen. Mahal ba natin ang Panginoon? Yes. Amen. So salamat sa Diyos at kung bakit tayo nagmamahal, bakit tayo umiibig, ay dahilan siyang unang umibig sa atin. Yung Kanyang pag-ibig sa atin ang siyang nag-produce ng pag-ibig din naman. And that's true mga kapatid. Kapag merong itinatanim ay siyempre pa ito rin yung sisibol. At ang Diyos ay nagtanim sa atin ng pag-ibig and then sumibol sa atin ng pag-ibig at tayo umibig sa Diyos. Tayo naglingkod sa Panginoon. At the mystery of this is tayo'y umiibig sa Kanya sa kabila na hindi natin siya nakikita. Tayo'y nagmamahal sa Kanya sa kabila na hindi pa natin siya nakikita. Tayo ay nagtatapat sa Kanya sa kabila na hindi natin siya nakikita physically. Normally, ang tao ay mga eye pleaser. Mga naglilingkod sa pamamagitan ng paningin. Kapag merong nakatingin, ay gumagawa sila ng ilang mga bagay. Ngunit, alam nyo, ang pinakamataas na klase ng freedom ay kapag ang tao ay malaya siya, pero still siya pa rin ay gumagawa ng nararapat. That's the highest form of freedom. Usually, kapag ang tao ay malaya, ay para siyang prodigal son. At ang kanyang ginagawa ay mamumuhay ng gusto niya, mamumuhay at sasabihin niya, at last, wala nang nakatingin sa akin, at last, malaya na ako. Well, mga kapatid, alam niyo ba yung ganong klaseng freedom? Ang ganong klaseng freedom ay nagpapakita na siya ay nakagapos. Anong gumagapos sa kanya? Yung kasalanan. Nakagapos siya sa kasalanan. Pero, kapag ang isang mananampalataya sa kabila na siya ay nag-iisa, sa kabila na siya ay malayo, pero alam niya siya ay naglilingkod sa Diyos at siya hindi naglilingkod sa paningin ng tao. Hindi siya nabubuhay na tama, mabuti, banal at kaya-aya dahilan meron nakatingin sa kanya, kundi alam niya na ang Diyos ay kanyang pinaglilingkuran. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, binabati ko rin ang ating, just want to greet our brother Joseph and Sister Angelique
happy first anniversary. So, despite the fact that they were in a distant relationship, but once in a while, our brother is able to come here and to visit his wife. So, most of the time, when we look at Sister Angelique, when you're away, so we just see him as a single. But when you're here, so we realize that he's not single anymore. Praise God. So mamaya ay meron pong ilang mga announcement na ating ipapahayag ko sa pagkatapos bago tayo mag-dismiss sa pagkatapos ng pangaral. Sa oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at ito'y isang bagay na inspirasyon at dalangin ko na ito ay tulungan tayo ng Panginoon sa huling maaraw nito. Dalangin ko ang bawat isa atin ng ating buhay ay magkaroon ng direksyon. I don't say that we don't have a direction, pero kamakailan ay kausap namin yung pinupuntahan namin sa kapitbahay ni Brother Peter. Ang kanyang naging bungad sa aming pag-uusap ay sabi niya parang nagsasawa na rin ako, parang ang aking buhay ay walang direksyon. At sabi ko sa kanya, totoo na ang buhay ng isang tao ay walang direksyon maliban na masumpungan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Doon siya magkakaroon ng direksyon. Dahilan doon, naalala ko ang example ng ating kapatid Barbanham, sabi niya, ang buhay ng isang tao ay kagaya siya ng isang tuod, isang kahoy o isang puno ng isang kahoy na nandoon sa tubig. Whether ito ay sa dagat o sa ilog, na kung saan siya hampasin ng alon, ay doon siya pupunta. Kung saan siya tabuin ng agos, ay doon siya pupunta. Pero maliban, sabi niya, na ang kahoy na yan ay gawing bangka. At merong nagtitimon sa kanyang buhay. Doon sa kahoy na yun ay maging bangka at merong sasakay sa kanya ay doon magkakaroon ng direksyon ang kanyang buhay. So ganoon ang bawat isa sa atin. At thank God mga kapatid, dahilan ang buhay natin nang tayo maglingkod sa Panginoon ay nagpasimulang nagkaroon ng direksyon ang ating buhay. How many can say amen to that? I believe that's so. Dahilan yun ang aking buhay nang ako ay wala, nang ang Panginoon ay wala sa akin at ako'y wala sa kamay ng Panginoon. Kung ano yung gusto kong gawin, yun aking ginagawa. Pero yung bagay na ginugusto natin gawin, most of the time, ito yung nagpapahamak sa atin. Ito yung nagsasadlak sa atin sa mga bagay na tinatawag na problema. And mostly mga kapatid, ang mga problema na naranasan ng tao ay minsan sinasabi niya, dumaraan ako sa pagsubok, pero ang katotohanan, ito ay consequences ng mga bagay na maling desisyon na kanyang ginawa. Ito ay desisyon at umaanis siya ng mga consequences. At magandang pag-usapan ang bagay na yan. Dahilan merong ilang mga katanungan, bakit kung ang Diyos ay nagpapatawad, bakit merong consequences? Diba? Magandang kaisipan yung bagay na yan. So, ngunit, naniniwala ako ang mga, thank God na meron tayong mga ganitong pangaral ng salita ng Diyos, may gawain, merong mga pangangaral ng salita ng Panginoon at nagiging dahilan ito para tayo ay magkaroon ng direksyon, especially ang ministeryo, ang gawain ng Panginoon sa huling mga araw nito. Now dito sa verse na ito, so ipahintulot ninyo na paminsan-minsan ay medyo
i-English tayo ng konti for the sake of our brother. Pero unawain natin ang ilang mga sitwasyon. So dito sa paksang ito na ating pag-uusapan ay meron itong kilalaman. So most of the time or sa mga previous na pangaral na mga narinig natin ay nagbibigay tayo ng diin about justification. Diba? Last Sunday ay pinakita natin ang there's now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Amen. Tayo ba ay nasa ganung kalalagayan? We have now no condemnation. Ibig sabihin, you are free, ikaw ay malaya na, at ikaw ay hindi na haharap sa hukuman, hindi ka na papatawag doon sa white throne judgment. You pass from death to life. At sinabi ng John 5:24, you will not face this judgment. Sabi ng John chapter 5, sino man sumasampalataya sa aking pangalan at naniniwala sa Kanya na nagsugo sa akin has eternal life and will never come into judgment but has passed from death unto life. So, binibigyan natin ng pansin ng bagay na yan. But now, gusto kong puntahan naman ang isang paksa at ito'y after ng justification is about sanctification or sanctified. Dito sa verse na ito ay pinakita ng minulat ni Apostol Pablo ang mga Corinthians, ang mga taga-Korinto. Minulat niya ang mga taga-Corinthians o ang Corinthian believer na merong ibang buhay ang mga mananampalataya kay Kristo. In fact, sa una pa lamang pangungusap niya sa chapter 1 ng book of Corinthians, starting verse 1 and verse 2, ay makikita na natin kung ano yung kanyang gustong i-drive sa Corinthian believer. Verse 1 in chapter 1 ng Corinthians, sabi rito, Paul, called an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Sosthenes, our brother, to the, sabi rito, to the church of God. To the church of God. So, yung kanyang mga salitang sinasalita at pinapaabot niya sa mga mananampalataya, na sabi niya, sa iglesia ng Diyos, at sabi niya, sila o kayo ay iglesia ng Diyos. To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ. To those who have been sanctified in Christ, saints, Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So sabi sa Bigang Tagalog, sa iglesia, sabi rito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga katwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo. So sila ay pinapakita ni Apostol Pablo na sabi niya, ang mga kayo ay iglesia ng Diyos. Kayo ay iglesia ng Diyos. Sabi niya, sa kanila na mga pinapaging banal, pinabanal o pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. So, sa wikang Ingles, those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, mga banal, sila'y tinawag na mga banal. Saints by calling, ang pagkatawag sa inyo ay mga banal. How many believes that? At minsan, ang ganitong bagay ay hindi natin mapaniwalaan, pero dapat nating makita na ito'y hindi iyong gawa, hindi ito'y gawa mo, ito'y gawa niya sa'yo.
Ito ay ang pagtingin niya sa iyo, hindi ang pagtingin mo sa sarili mo. Ito'y pagtingin ng Diyos sa iyo. So I hope ang bawat isa sa atin ay, sabi nga ng ating kapatid Bar Philip kanina, ay dapat hindi tayo manahimik. Dapat matuto tayong mag-response sa mga salita ng Diyos. If the word is needs to be punctuated by amen, so let's say amen sa mga salita ng Diyos. So, napakahalaga yan. Minsan sa aming mga nangangaral ay minsan parang nag-iisip kami, gising pa ba yung aming pinangangaralan? O baka, o kaya, ayun sabi ng ating kapatid, baka nagwa-wonder na yung ating mga kaisipan. So let's give focus to the Word of God at sa mga salita ng Diyos na ating narinig. At kapag naunawaan natin ang mga salita ng Diyos, let's agree with the Word of God. So napakalaga ang bagay nito. Dahilan, kahit man ang bayan ng Israel, ay nang sila ay tuwing babasahin ang mga salita ng Diyos, sila ay hinihimok na sumagot ng amen. Dahilan, ang salita ng Diyos ay ito ay kinakailangang mag-agree ang bawat isa. At kung siya ay mag-agree, because this word is a covenant. At ang covenant na ito, kapag ikaw ay nag-agree, and then ikaw ay makakaranas ng mga blessing na narito sa bagay na ito. Si babalad ang bumabasa at tumutupad sa mga bagay na nakasulat sa mga hulang ito, sabi ng banal na kasulatan. So the Church of God which is at Corinth, ang iglesia ng Diyos na kay Kristo Jesus na pinabanal kay Kristo Jesus. At sabi niya, mga banal sa pagkatawag, kasama ng bawat nasa iba't ibang mga lugar, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. So mga kapatid, kung sa kaisipan ng ilang mga relihiyon, ang mga banal ay yung mga venerated lamang o yung mga ginawang saints after na sila'y maging mamatay at ma-prove na sila ay namuhay at yung kanyang character ay na-prove nila na napakaganda sa kanila, i-declare as venerated at ang susunod ay gagawin silang santo. Pero dito mga kapatid ay napakaraming mga banal sa iba't ibang mga dako. Napakaraming mga saints sa iba't ibang dako. Sabi rin, nakasama ng lahat na nagsisitawag sa bawat dako. So makikita natin sa isang relihiyon ay meron lamang ilan na mga tinatawag na mga saints, na mga santo. At yung mga santong ito dahilan binenerate sila o ginawa silang blessed at sila ay ginawang santo. Ngayon, pwede na silang dalanginan at pwede na silang maging tagapamagitan sa Diyos dahilan mabuti ang kanilang katangian. Pero hindi ganoon ang kaisipan ng unang mga mananampalataya. Hindi ganito ang kaisipan ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Nang sila'y tinawag na maging banal kay Kristo Jesus. At sabi riyan, kasama ng lahat ng mga sa iba't ibang dako ng mga tumatawag kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at gayon din naman sa akin. So ganito ang kalalagayan ng mga mananampalataya. Kaya sabi rito doon sa verse, pagkatapos niyang sabihin ng ganitong bagay sa first chapter ng Corinthian, pagdating niya sa ilang mga chapter pa ay may mga bagay siyang pinahayag. Pero dito sa verse na ito, verse 9, sa chapter 6, sabi niya, hindi mo ba nalalaman? Hindi ba ganinyo nalalaman? Hindi ba ganyo nilalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, pinapakita na sino man na mamumuhay sa kalikuan, hindi sila magmamana. Hindi nila
tatamasahin ang blessing ng kaharian ng Diyos kung sila ay mamumuhay sa kalikuan. Hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, sabi niya. Huwag kayong padaya. So huwag tayong padaya. Yan ang sinabi ni Pablo. Huwag tayong padaya, ni kahit man, sabi niya, kahit ang mga mapakiapid, yung mga nakikiapid, yung mga nakikisama sa hindi nila asawa, yung mga nakikiapid, sabi niya, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, dapat maintindihan ng bawat mananampalataya na sila ay dapat meron lamang isang Diyos na sinasamba. Meron lamang isang Diyos na pinaniniwalaan, meron lamang isang Diyos na kanilang sinasampalatayanan at hindi sila nakadepende sa tinatawag na swerte, di ba? Hindi sila nakadepende na kapag sila ay naglagay ng ganitong bagay sa kanilang bahay, sa kanilang negosyo, ay suswertihin sila. Well, dapat ang isang mananampalataya ay naniniwala lamang sa isang Diyos. Hindi sila sumasamba o naniniwala sa ibang mga Diyos. Malinaw ba yan, mga kapatid? So, sabi niya, hindi sila mananamba sa Diyos-Diyosan. See, yung pananambahang ito ay isang paniniwala na ang pinaniniwalaan mo is God and God alone. Ang Diyos at tanging ang Diyos lamang ang siyang magbe-bless sa iyo. At yan ang kinagalit ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. Can you imagine, ang Diyos ang nag-bless sa kanila, ang Diyos ang nagbigay ng magandang ani sa kanila, ang Diyos ang nagpaulan para sa kapanahunan kapag sila ay nagtatanim at kapag sila ay umani ng sagana, ang gagawin nila ay pupunta kay Baal at magpapasalamat. Well, that's idolatry, and that's idolatry ay tinawag itong spiritual adultery. Ito'y pakikiapid. Bakit ginamit ang ganitong bagay? So, kaya sabi rito, na ni kahit ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ang mga ngalunya. So, merong mapakiapid, merong mga ngalunya. Ang pinapakita rito ay yung isang lalaking, yung isa ay isang taong may asawa, nakikipag-ugnayan sa hindi niya asawa, at yung isa namang tao ay sila ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga kapwa, or rather mga opposite sex o ano pa man riyan. Ni ang mga nang bababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki. At alam natin ang pinapakita rito. It's homosexuality or sodomy. So ang pinapakita ni homosexuals, nor effeminate, nor homosexuals. So ibinabalik ng ating Panginoon. Ibinalik ng ating Panginoon dahilan sa chapter 19 ng Book of Matthew, ang mga scribes and Pharisees ay nagtatanong, pwede ba naming hiwalayan ang aming asawa sa anumang paraan? Ang sabi ng ating Panginoon, kaya si Moses ay nagbigay ng bill of divorcement dahilan sa katigasan ng inyong ulo. But in the beginning, it was not so. Sa pasimula ay hindi gayon. So ibig sabihin, ang Diyos ay, ang disenyo niya ay isang lalaki at isang babae at wala sa kanyang kaisipan ng divorce. So pinakita niya ang ganitong bagay. Verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim. Well, ito yung bagay na nakikita natin sa huling mga araw nito. Ang kasakiman. Alam nyo, ang tao ay hindi mo kayang isatisfied ang desire ng isang tao. Kahit meron na siya, nagkakamal na ng maraming salapi, ang gusto niya para siyang libingan na bukas pa rin sa lahat ng pwedeng pumasok.
Diba? Yung libingan ay hindi yan kailanman napupuno. Kung mapuno man, ay lagi pa rin bakante. Meron pa rin nagiging bakante. So, ganun daw ang kalalagayan ng isang taong sakim. Ang kasakiman ay kapag ito ay pinabayaan sa buhay ng isang tao, ang lahat niya na gusto ay makamtan niya ang buong mundo, buong sanlibutan. And even makamtan niya ang buong sanlibutan, still, hindi pa rin siya satisfied. Diba? Merong pag-aari sa bansang kinaroroonan niya, merong pag-aari sa ibang lugar, merong mga lahat ng bagay ay namumuhay na marangya, pero still, wala pa rin kasiyahan. Ang gusto pa rin niya ay kumuha at magkamal. So, kubetos or masakim, ni ang mga manglalasing. Ang sabi ng ating Panginoon, or rather ni Paul, sabi niya, huwag kayong maglasing, mag-uminom ng alak na merong kaguluhan, kundi kayo ay mga puspos ng Espiritu. Ni ang mga manglalasing, ni ang mapagtungayaw, yung nagsasalita na merong pagsumpa, pagmumura, at ilang pang mga bagay, at ni ang mga maglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Lahat ng ito ay pinakita ay hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. So, hindi po kinakailangan na kapag ang tao ay mabubuhay sa ganitong bagay at kapag nasa bingit na niya na siya ng kamatayan, magpapatawag siya ng isang pari at mangungumbisal at magkukommunyon at titiyakin niya na kung siya'y bumanaw ay pupunta siya sa langit. Well, ganun kasimple ang iniisip nila. Pero ang salita ng Diyos ay nagsasabi, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. And verse 11, sabi niya, gayon, ganyan ang mga ilan sa atin. Ganyan tayo noon. Ganyan ang ilan sa atin. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Speaking to the Corinthian believer, ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, Ngunit nangahugasan na kayo. Amen. But you were washed. Ngunit nahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng kanyang Diyos, ng Espiritu ng Diyos. So, but you were washed. We are washed. We are washed by the blood of the Lamb. Kailan tayo nahugasan ng dugo ng Panginoon nang tayo ay sumampalataya doon sa Kanya, doon sa provided way ng ating Panginoon, nang siya'y sumampalataya doon sa paraan ng Diyos, then ang kanyang kasalanan ay nahugasan nang siya'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Then ang kanyang kasalanan ay wipe away. Napatawad ang kanyang kasalanan, ay na-blot out. Ang lahat ng file ng kanyang kasalanan ay naburang lahat. At kung sino man ang magsasearch ng ating kasalanan, sasabihin, no file found. Wala nang ano pa man. Sasabihin, wala siyang makitang anumang kasalanan. Wala siyang record na makita dahilan binura ang record. Pag nag-search ka, kapag kumuha ka ng sa NBI, National Bureau of Investigation, minsan kapag merong ang problema, kapag may kapangalan ka, i-hold yung clearance mo at di ka kagad i-issue ng clearance dahilan there's something, merong case na nakalaban sa iyo at kinakailangan mong i-clear ang bagay na ito. At ang ilan ay kapag sila ay nasumpungan sa ganitong bagay, ang ilan ay hinuhuli na lang. So, but sabi rito, but you were washed. But you were washed. At sabi riyan, you were justified. So, yung pinakita diyan, ngunit
inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So makikita natin dito ay sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. But you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. And sinabi rito, but you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of God. Now, ang pinapakita rito sa mga salita ng Diyos na ito ay ang pag-aaring ganap at ang pag-aaring ganap at ang pagsasanctified ng Diyos sa isang tao, ito ay mararanasan niya na sabihin natin na halos magkasunod. Ang sanctification, ito'y gawa ng biyaya ng Diyos. Ang dalawang justification at sanctification, ito ay gawa ng biyaya ng Diyos. It is the work of grace. It is the work of grace. So, tandaan natin sa ating mga kaisipan na ito ay justification and sanctification are all the work of grace. Pag sinabing work of grace, wala kang anumang bagay na kincontribute. Ikincontribute sa bagay na yan. Hindi ka nag-contribute para ikaw ay ma-justified. Hindi ka rin nag-contribute para ma-sanctified ka. Wala kang anumang contribution dito. Ano ang contribution mo? Ang ikaw ay sumampalataya. Ang iyong pananampalataya sa Kanya. See, alam nyo, dahilan ito ay kapwa, ito yung sinabi ng ating Panginoon, ito yung kapanganakan sa tubig at spirito. And John chapter 3, verse 3 and verse 5, sabi niya, maliban ang tao ay panganak na maguli, ay hindi niya makikita ang karya ng Diyos. At maliban ang tao ay panganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kaya makikita natin dito sa bahaging ito, dalawang pinapakita ang pangalan ng Panginoon, o yung dalawang bagay, yung justified and sanctified, ay ito ay ginawa ng pangalan at ng Espiritu ng Diyos. So malinaw na makikita natin, it is John 3 and verse 3 and verse 5. So, ipinanganak sa tubig at spirito. So, yun yung isang bagay na naging karanasan ng mga mananampalataya. So, sila ay na-justified. So, ang isang napakagandang ipakita sa larangan ng justification ay yung Romans chapter 5, verse 1 sa Amplified Version. Sa Amplified Version, sabi rito, therefore, since we have been justified, ang ibig sabihin ng justified ay that is acquitted of sin. You are acquitted. Your case is dismissed. You are acquitted. See, there is no case against you. See, yun yung pinapakita. You are acquitted of sin. And what? Declared blameless. Declared blameless. Alam nyo ba mga kapatid na ikaw ay diniklara as blameless? Sino makakapagsabing amen dito? Pero ang ilan ay nag-iisip, am I blameless? Some are thinking, am I blameless? Ako ba ay blameless? No, mga kapatid, ikaw ay blameless sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa kanyang bayad, na kanyang ibinayad. So, from time to time ay binibigyan natin ng pansin, hindi ang kasalanan natin na hindi lamang basta kinalimutan. Ang kasalanan natin ay binayaran. Dahilan ito'y binayaran, then tayo ay, hallelujah, we are blameless. So acquitted
of sin, declared blameless before God. But even we are declared blameless before God, is still, the devil will still say to you, you are a sinner. Sasabihin pa rin niya, ikaw ay may kasalanan, ikaw ay may kapintasan, ikaw ay mayroong kasalanan. But before God, sa harapan ng Diyos, you are blameless. Dahilan ang tinitingnan niya ay hindi ikaw, kundi si Kristo. Your life is hid in Christ. So, sabi niyan, declared blameless before God by faith. Let us grasp the fact that we have peace with God. See, let us grasp that fact that we have peace with God. And let's enjoy the joy of reconciliation. And with Him, through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. So, pinapakita natin ang ganitong bagay. Now, let's go furthermore. Pero, ang isang bahagi na pinapakita rito ay yung tinatawag na sanctified. Ang sanctified, mga kapatid, it's also, I want to make clear of this, na ang sanctification, ito ay gawa pa rin ng biyaya ng Diyos sa atin. Tayo ay na-sanctified dahilan sa gawa ng kanyang biyaya sa atin. Kung paano ang justification, ganun din ang sanctification. Ang pagdating ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa atin, ito ang nagpaging banal sa inyo. Ito ang nagpaging banal sa bawat isa. Ito ang nag-sanctified. Now, makikita natin yung ibig sabihin ng salitang sanctified. Kung titingnan natin ang aklat ng Numbers chapter 8, starting verse 14 hanggang verse 19. O kung itataas natin sa ilang mga verse pa sa taas, ay Numbers, Book of Numbers, chapter 8. Sa verse 9, so pinakita rito, so you shall present the Levites. Alam niyo, ito yung pagpili ng Diyos sa isang angkan. Alam natin na sa angkan ng Israel ay merong 12 tribes. Meron 12 tribo. At pinili ng Diyos ang isang tribo at ang buong tribong ito na Levites ay kanyang gustong kunin. Just mark the word, yung mga gagamitin natin salita. Gusto niyang kunin yung tribong ito at is-separate. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng sanctified? Ang ibig sabihin ng salitang sanctified is separated. Sabi rito, so you shall present the Levites before the tent of meeting. So sabi riyan, sa wikang Tagalog, sabi niya, at iharap mo ang Levita sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at pipisanin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Nakaharap ang buong bayan ng Israel at kukunin ang isang tribo. At yung tribong yun ay sabihin natin, hindi ko alam kung paano nila ginawa ito. Pwede silang nag-move forward the whole tribe of Levites. Ang buong angkan ng Levites ay ipipresent sa harapan ng Panginoon sa tent of meeting. At sabi niya, kayo magkakatipon ng buong congregation ng anak ni Israel at i-present ang Levites. Iharap ang Levita sa harapan ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay ipapatong nila ang kanilang kamay. So, lay their hands, maring tataas nila ang kanilang kamay para sa mga Levites na ito. And verse 11, and Aaron then shall present the Levites
ipipresent ang Levites sa harapan ng Panginoon kagaya, ano sabi riyan? Na kagaya ng inalog na ganang sa mga anak ni Israel. Naalala ninyo mga kapatid na meron silang tinatawag na Feast of First Fruits. Diba? Merong Feast of First Fruits. At yung Feast of First Fruits na ito ay sa start ng harvest is either barley or wheat. Ay kukuha sila ng isang bungkos bago magkaroon ng general harvest ay hindi nila gagalawin, hindi sila aani, hindi rin sila titikim ng anumang bunga hanggat hindi sila nakakakuha ng first fruit. Dahilan ng first fruit ay hindi dapat kainin, ito'y dapat ibigay sa Diyos. Dapat ito ay i-dedicate sa Diyos. Kaya yung Levites ay inihalintulad sila kagaya ng wave offering. Ang gagawin nila doon sa first fruits na kinuhang barley or wheat ay kanilang iwawagayway, isa-shake sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ibig sabihin? Ibig sabihin, ipinipresenta nila sa Diyos na ibig sabihin, ang aning ito, ang masaganang aning ito ay dahilan sa iyo. Kung wala ka, ay hindi kami magkakaroon ng ganitong kagandang ani. It's just only the first fruits. Yun yung nire-represent. Ibig sabihin, ang first fruits ay hindi nila ito kakainin, ito ay para sa Diyos. So ibig sabihin, ang Levites ay ibinikod ng Diyos at ang Levites ay para sa Diyos. That's what the word sanctified means. Yung salitang sanctified ay inihiwalay. Separated. See? Dahilan kapag hindi natin naintindihan yung salitang sanctified, ang tingin lamang natin yung salitang banal, yung salitang holy, ay nakukonfuse tayo at iniisip natin na hindi tayo banal, hindi tayo sanctified, pero ang pinakaibig sabihin ng salitang sanctified is separated only for God. They were separated to God. Inihiwalay. So, present sila. So sabi rito sa sumunod na pangusap, Aaron then shall present the Levites before the Lord as a wave offering. As a wave offering from the sons of Israel that they may, upang sila ay maging, upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon. Dahilan sila ay magiging priest of God. Sila ay magiging saserdote para sa Diyos lamang. Sila'y priest of God, that they may qualify to perform the service of the Lord. So yun yung bagay na pinapakita. So, sabi rito, verse 13, You shall have the Levites stand before Aaron. Patatayuin ang Levites sa harapan ni Aaron at sa harapan ng kanyang mga anak upang i-present sila as a wave offering. So, malinaw na ang salitang sanctification is separate to God. And then, sabi ng verse 14, sa ganitong paraan, iyong ihiwalay ang Levites sa mga anak ni Israel. At ang Levites, anong sabi niyan sa verse 14? Ang mga Levita ay magiging akin. That's the word sanctified. Ang ibig sabihin, siya ihiwalay para lamang sa Diyos. Sila ay akin. Pag-aari ng Panginoon, the Levites shall be mine. Then after that, sabi niya, pagkatapos ito, ang mga Levita ay makakapaglingkod, pwede na silang maglingkod sa tent of meetings, but you shall cleanse them and present them as a wave offering. So merong dalawang
maranasan sila yung pag-cleanse, yung pag-justify sa Kanya, kung gawin natin itong parang kahalintulad ng karanasan ng mga mananampalataya. You shall cleanse them and present them as a wave offering. See? Pagkatapos silang linisin sa pamamagitan ng mga seremonya, and then ipipresent sila sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay ngayon ay sa Panginoon as a wave offering. For they are, ano sabi diyan sa verse 16? Sapagkat sila'y buong nabigay sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel. Sila ay wholly given to me. See, sila ay ibinigay sa Panginoon among the sons of Israel. Sila ay kinuha ko kapalit ng mga panganay na lumabas, nagbukas ng bahay bata. At ang panganay sa lahat ng mga ng bayan ng Israel. So makikita natin, ang sabi ng Panginoon, lahat ng panganay ay akin. Lahat ng panganay ay akin. So that's the reason, bakit doon sa Egypt, ang lahat ng namatay ay panganay. Dahilan ng panganay ay kanya. Pero, nung tinubos nila yung bawat panganay, walang panganay sa Israel ang namatay. So yung katubusang yun na kanilang ginawa ay naglagay sila nagkumuha sila ng kordero, inalagaan, pinaslang sa 14th day, pagdating ng kagat ng dilim, at ipinahid ang dugo sa pintuan. Yun ang pagtubos sa mga panganay. Kaya tiyak ang bawat panganay ay hindi namatay. Pero ang lahat ng panganay ng Egypt ay kinuha ng Panginoon dahilan yun ay sa Kanya. So instead sa pagkuha niya sa mga panganay, kinuha niya na lang ang isang tribo. Kinuha niya na lang ang isang tribo at yun ang, sabi niya, yun ang kanyang ginawang kanya. So sabi ng verse 17, for every firstborn among the sons of Israel is mine, among the men and among the animals on the day that I struck down of the all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified them for myself. Yung salitang sanctified yan, kung ating bibigyan ng pansin, the word sanctified ay ang pinapakita na sa Hebrew word ng salitang sanctified is ang pinapakita rito ay they are set apart from the rest for a special function. For a special function. So, ibig sabihin, kapag meron kang inihiwalay, kakaiba na siya doon sa karamihan. Diba? Ulitin ko, kapag ikaw ay naghiwalay ng isang anuman ng bagay na iyong inihiwalay na dahil kaya ka naghihiwalay ng anumang bagay dahilan ikaw ay merong iniisip na special na function o gagawin mo dito sa bagay nito. So ganun din ang Levites, they are set apart for a special function. Isa pang meaning, to set someone, yung salitang sanctified sa Hebrew word, is to set someone or something apart for a special purpose. So yung paghihiwalay ng Panginoon sa Levites, ay ito yung paglalarawan ng sanctification, and as well as sa bawat isa atin nang tayo ay inihiwalay sa mundo. Kayo sa amen to that? We are separated from this world. Tayo inihiwalay mula sa mundong ito. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, tinawag sila mula sa sanlibutan. Ang John chapter 17, ang prayer ng ating Panginoon, ay sabi niya, tinawag sila mula sa sanlibutan. So makikita natin
na doon sa maraming mga tao, ang Panginoon ay merong mga disipulo. At mula doon sa mga disipulo ay pumili siya at naghiwalay siya ng 12. At yung 12 ito ay merong special function na kanilang gagampanan. You know, mga kapatid, ganun ang pinapakita sa bawat isa sa atin. We are separated. Tayo ay inihiwalay. For what? For a special function. For a special purpose. Tayo, ikaw, ako, ang bawat isa na kanyang nakilala ng una pa, ay kanyang itinalaga. At lahat ng kanyang itinalaga ay kanyang tinawag naman. At yung pagtawag na ito, inyong mapapansin doon sa Romans chapter 8 na nabanggit din kanina. At makikita natin ang ganitong bagay. 8:29 sa verse 29 and verse 30. Sa lahat ng kanyang nakilala ng una pa ay kanyang tinalaga para maging katulad ng kanyang maging kawangis ng kanyang anak at siya ang maging panganay ng lahat. Romans 8:29, maging panganay ng lahat ng mga magkakapatid. At sabi sa verse 30, lahat ng kanyang itinalaga, lahat ng kanyang itinalaga ay kanyang tinawag din naman. At ang pagtawag na ito, at sabi niya, at lahat ng kanyang tinawag ay kanyang inaring ganap naman niya. Inaring ganap naman niya. Ito yung pagpapawalang sala, ito yung paglilinis na ginawa sa bawat isa. At alam niyo ba yung sumunod na pangungusap dyan? Minsan nag-iisip tayo, bakit wala yung sanctification dyan? Bakit wala yung sanctification dyan? Alam niyo ba, ang sanctification ay nasa sumunod na, at ang mga inaring ganap ay niliwalhati din naman niya. Niliwalhati. Well, iniisip natin na ang kalawalhatian ay sa darating pang panahon. Well, yes, there is. May kalawalhatian sa darating na panahon, pero tayo ay niliwalhati na. Tayo ay itinaas na sa dating kalalagayan. Tayo ay ibinukod na. Di ba? Pag itinaas mo ang isa, sila ay magiging separated among others. For a special purpose. Sila ay niliwalhati. Anong sabi ng Ephesians chapter 2? Ay sila na mga dating patay ay binuhay at pinaupo na kasama niya, kasama kalangit na dako, kasama ni Kristo Jesus. That's glorification. Kalawalhatian ang pinapakita sa bagay niyan. Yan yung sanctification na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We're sanctified. We are elevated. We are seated on high. Pinaupo tayo sa makalangit na dako. Hindi na tayo kagaya ng dati. Hindi ka na rin kagaya ng dati na pwedeng paglaruan ng kaaway. Mas mataas ka na kaysa sa kaaway. Kaya pwede mo na siyang rebukin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yan ang pinakita ng Book of Mark. Hindi ka na, you are, dati siya ay Panginoon. Siya ay nag-uutos sa iyo, nagmamando sa iyo, at wala kang magawa. Wala kang magawa, hindi mo kayang i-resist ang kasalanan. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi magkasala ng magkasala ng magkasala. Pero nang ikaw ay itaas at iangat, ngayon, pwede ka nang hindi magkasala. How many can say amen to that? Pwede ka nang hindi magkasala dahilan sa dugo ng Panginoon at sa kalakasan ng Espiritu ng Diyos. Itong pagkakaiba ng batas at ng biyaya. Ang batas ay kukundima ka lamang dahilan ikaw ay pumatay, karapat-dapat ka sa kaparusahan. Pero ang kautusan ay ikukondim ka lang nito. Ngunit ang biyaya ay tutulungan ka nito para makaahon sa bagay na yun at para hindi magkasala. So you are now in a higher position. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, dati ikaw ay sunod-sunuran sa espiritu ng kaaway.
sunod-sunuran sa pita ng laman, sunod-sunuran sa kasalanan, sunod-sunuran dahilan ay merong dito sa loob mo ay merong naghaharing kasalanan o merong part ang iyong katawan, merong sa miyembro mo ay merong kasalanang nananahan. At kapag ito ay na-trigger, wala kang ibang pwedeng gawin kundi ang sumunod sa bagay na ito. But now you are glorified. Now you are sanctified. Now you are separated. Now you are hindi ka na kagaya ng common. Is that right? Hindi ka na common. Hindi ka na pangkaraniwan. Ang tinawag ni Apostol Santiago sa James chapter 1, sabi niya, ikaw ay ginawang first fruits of every creature. See? So makita natin ang lahat ng sinasabi ng mga apostol ng Diyos ay meron itong kinalaman doon sa ginawa sa Old Testament. Paano inihiwalay ang Levites among all the tribes of Israel at sila ay ginawang sa Diyos. At sila lamang ang merong karapatang humawak ng mga banal na bagay. Sila lamang ang may karapatang humawak ng banal na bagay. Sila lamang ang pwedeng maglingkod sa Diyos. Sila lamang ang pwedeng maghain ng kamanyang. Sila lamang ang pwedeng humipo ng mga kumain ng shewbread na ang ilan ay hindi pwedeng kumain dito. Diba? So ito yung pribilehiyo ng isang sanctified. The privileges ng tinatawag na, at alam nyo, ang lahat, ang gumawa nito ay ang dugo ng Panginoon. At nang ikaw ay bigyan ng Espiritu ng Diyos, you are what? You are marked. Ikaw ay tinatakan at ang tatak na nasa iyo ay naghihiwalay sa the rest of the people. Ikaw lamang ang merong tatak ng Espiritu. See? At kasama ng mga may tatak ng Espiritu ng Diyos. Ito yung pinakita ni Paul sa Ephesians 1, tayo ay sinelyuhan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na yan ang siyang naghiwalay sa iyo. At alam niyo ba, ang isa sa pinapakita ng bagay na ito ay ikaw ay pinapaging banal. Well, alam niyo ba, kagaya ng pinakita ko kanina, sa dating pananampalataya nating kinamulatan, pilim-pili ang mga magiging santo. Kinakailangan ma-prove nila pag ikaw ay namatay, hindi ka pwedeng gawing i-venerate hanggat hindi ka namamatay, hanggat ikaw ay buhay. Pero kapag ikaw ay nabuhay, namatay na rather, at ikaw ay nakita nila, mayroong kakaiba kang character, may mga mission kang ginawa, mayroong kang ganitong bagay, and then i-announce nila yung Pope ay merong kakayanan at authority na i-bless, gawing blessed ang isang tao. I-venerate siya. Pero sa ating Panginoon, ang lahat ng kanyang tinatawag ay kanyang pinapaging banal. Pinapaging banal, inilalagay sa isang mas mataas na kalalagayan. At alam nyo, ganito ang kalalagayan ng iglesia ng Diyos, sanctified. Kaya binasa natin kanina sa verse 2, ang Church of God sa Korintyo ay mga sanctified in Christ Jesus. They are sanctified. Sila ay, alam nyo, kung bibigyan ko ng pansin ang meaning na ito, sa New Testament, ito ay hagiaso. Na ang pinapakita rito ay yung salitang sanctified. Ang pinapakita sa Tyre definition is to render or acknowledge and to be venerable.
Yung veneration na ginagawa sa mga bago gawing santo ay ito ang ginagawa sa mga mananampalataya kay Kristo. Venerable, to be venerable or hallow. To separate from profane things. See, ito yung ang dalawang karanasang ito, justification at sanctification, ay ito ay magkasabay o magkasunod na bagay na maranasan. Naalala ninyo ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro nang makakita siya ng mga hayop na binababa sa 4 na sulok ng isang kumot. At sabi ng Panginoon sa kanya, kill and eat. Slay and eat. At sabi ni Pedro, wag nawang mangyari, Panginoon, wala pang pumasok sa bibig ko ng maruming bagay. Pero sabi ng Panginoon, wag mong tawaging marumi ang nilinis ko na. Wag mong tawaging marumi ang nilinis ko na. Ano yung tinutukoy niya rito? Ay ang pagtawag niya sa Gentile. Ang pagtawag niya sa sambahayan ni Cornelius. Dahilan ng sambahayan ni Cornelius ay nilinis na ng Panginoon. Kaya nang si Pedro ay nangangaral pa lamang, dumating na kagad ang Espiritu Santo. They are both justified and sanctified. Sila ay nakaranas ng karanasang ito. Sila ay kapwa inaring ganap at sila ay pinabanal. At sabi ni Pedro, ano ang makakapigil sa taong ito para hindi sila mabautismuhan? And Peter commanded them. Sa kabila na sila ay tumanggap na ng kapatawaran, tumanggap na ng Espiritu Santo, still, Peter commanded them, ipinag-utos sila na sila ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Dahilan ng bautismo ay hindi lamang para isang bahagi ang pagpapatawad ng kasalanan, pero isang bahagi rito ay para sila ay maging sa Panginoon. Maigawad maging sa Kanya. Now, nakikita natin, ang ganitong bagay, merong tinatawag na gawa ng Diyos. The work of grace. At ang gawang ito, mga kapatid, itong lahat ay gawa ng biyaya ng Diyos. You are both justified and sanctified. You are both justified and sanctified in the name of Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ, and by the Spirit of God. Sino sumasampalataya sa ganitong bagay? In the sight of God, you are sanctified. In the sight of God, you are holy. In the sight of God, you are blameless. Amen. Ang problema, lagi tayong nakatingin at hindi natin tinitingnan kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin. Ano ang ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, pagkatapos ng bawat isa sa atin ay i-justified at i-sanctified. Well, merong dalawang bahagi ng sanctification. Ang unang bahagi ng sanctification, ito ay ang ginawa ng biyaya ng Diyos. Ang susunod na pagpapatuloy, dahilan ang banal na kasulatan o ang scripture ay nagsasabi ng ganito. Ang Book of Matthew chapter 3, ang karanasan ng mga mananampalataya ay sinabi na ni Juan Bautista sa kanyang pangungusap. Sa chapter 3 ng Book of Matthew. Sabi rito, ang pangungusap, chapter 3 ng Matthew, verse 11, ito'y pangungusap ni John the Baptist. As for me, sabi niya, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa huling ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin.
na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sabi niya, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Siya ang magbabautismo sa iyo ng Espiritu Santo at ng apoy. Now, ang sanctification process, ito ay pinasimulan ng pagdating ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nang tayo ay datna ng Espiritu Santo, tayo ay naging banal sa harapan ng Diyos. We are blameless. Binura, dahilan kung hindi ka maniniwala na ikaw ay blameless, ibig sabihin, hindi mo sinasampalatayanan ang gawa ng dugo ni Kristo sa iyong buhay. Hindi ka naniniwala na binura na ang lahat ng file para sa iyo at wala nang makitang file ng iyong kasalanan sa iyo. Praise God. But, ang sumunod na bagay ay yung tinatawag na, sabi niya, siyang magbabautismo sa iyo sa Espiritu Santo at apoy. Ang apoy, mga kapatid, ay ito ang pagpapatuloy ng sanctification process. Can you say amen to that? Yan ang magpapatuloy ng sanctification process. Ikaw ay pinabanal na, ginawa ng banal. At ngayon magpapatuloy ang sanctification process na ito. So tayo ay pagkatapos ng sinabi ng Book of Revelation chapter 5, tayo ay pinawalang sala o nirelease sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Revelation 1, 5, and 6. Pinakita rito, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and released us from our sins by His blood. Tayo ay pinalaya, tayo ay nirelease. Bakit ka nirelease? Dahilan ikaw ay wala ng sala. You are released from our sins by His blood. And what? And He has made us, what? To be kingdom, priest to His God. Tayo ay ginawang kaharian at mga saserdote sa Kanyang Diyos. Alam niyo ba, tayo yung nire-represent ng mga Levites, na ang buong angkan ay kinuha at para inihiwalay para sa Kanya. Ang lahat ng tribo ay nagre-represent ng buong mundo, buong sanlibutan. Pero mula doon sa sanlibutan ay siya ay tumawag ng kanyang mga tinubos sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, at iba't ibang lugar. Sila ay inihiwalay ng Panginoon para sa kanyang sarili, para maging mga saserdote sa Diyos. At upang sila ay maglingkod sa Panginoon. You only have this privilege. Ikaw ang meron ng ganitong pribilehiyo at ikaw ang pinabanal, ikaw ang pinalapit ng Diyos sa Kanya. Ikaw ang binigyan ng karapatan para manalangin, para mag-alay ng kamanyang sa Kanya. Yung pag-aalay ng kamanyang ay ang nilalarawan nito ay ang prayer ng mga saints. Ang mga dalangin ng mga banal. Ikaw ang binigyan ng karapatan na kumain ng shewbread, ng mga salita ng Diyos na naging kanyang ipinahayag at naging malinaw na sa iba ay wala silang karapatan dito. Pwede nilang mabasa, pwede nilang makita, pero sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, nakikita nila pero hindi nila naintindihan. Nababasa nila pero hindi nila naintindihan. Ngunit sabi niya, mapapalad ang inyong mga mata dahilan inyong napag-unawa ang mga bagay na ito. Sila ang kumakain, sila nag-enjoy, sila ang
nakakakita ng hidden manna. Amen. Sila ang merong doon, merong liwanag. Sila ang naroon sa loob ng holy place at sila ay nag-enjoy ng presensya ng Panginoon. Amen? Dahilan kung hindi ka pinabanal, hindi ka makakarlapit sa Diyos. That's true. Kung hindi ka pinabanal, hindi ka pwedeng makalapit sa Kanya. Praise God. Hindi ka makapaglingkod ng kagaya ng ganitong hallelujah, paglilingkod. Pero mga kapatid, hallelujah, merong isang pinahayag ang ating Panginoon sa John chapter 17. Sa John chapter 17, ang sabi ng ating Panginoon dito. Anong pangungusap niya? Sa verse 13, sabi ng ating Panginoon sa John chapter 17, verse 13, "But now I come to you, and these things I speak to the world, that they may have my joy made full in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world." Ibinigay ko sa kanila ang iyong mga salita at kinapuutan sila ng iyong sanlibutan, sapagkat sila'y hindi sa sanlibutan, kagaya ko rin naman na hindi sa sanlibutan, dahilan sila ay inihiwalay. Ang ating Panginoon ay sent, isinugo, at tinawag siyang apostle and high priest of God. Sabi niya, sila ay hindi sa sanlibutan, kagaya ko rin naman na hindi sa sanlibutan. I do not ask you to take them out of the world. Hindi ko dinadalangin na sila, kunin mo, alisin mo sa mundo. Dahil hindi yan ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay ilagay tayo sa mundo para Para maging liwanag, maging ilaw ng sanlibutan ito. Sila ay ilaw ng sanlibutan, sa madilim na sanlibutan ay ang magliliwanag, ay ang mga katangian ng mga anak ng Diyos. Praise God. At sila ay magliliwanag even as I am not of this world. Hindi ko dinadalangin na sila'y alisin mo sa sanlibutan, kundi sila'y ingatan mo mula sa masama. Hindi tayo alisin sa mundo. Minsan, normally kapag ang isang tao ay nakakaranas ng maraming bagay sa mundong ito, ang sabi nila, Panginoon, kunin mo na ako, alisin mo na ako sa mundong ito. Pero mga kapatid, ang purpose ng Diyos ay gawin kang ilaw. Kailangan tayo ng mundong ito dahilan kapag wala na ang asin, wala na ang liwanag, ang kadiliman ay mamamayani, at kapag wala ng asin, ang kabulukan ay mararanasan na ng mundong ito. Judgment will come. Hallelujah. At sabi niya, but to keep them from evil one, mga kapatid, iingatan ang bawat isa ay iingatan sa masama. Ito ang isa sa panalangin ng ating Panginoon ay tinuro niya sa kanyang panalangin. Manalangin kayo ng ganito. Sabi niya, manalangin kayo na iadya mo kami sa mga masama. Iligtas mo kami sa masama. Pero binigyan niya ng kapamahalaan ang bawat isa na yurakan ang serpente at ang mga ulupong at sa anumang paraan na hindi kayo kayang saktan nila. Amen. Hallelujah. They are not of the world, even as I am not of the world. That's the word sanctified means. You are separated. You are separated. At ang pagkakahiwalay sa iyo nang ikaw ay hinihiwalay, ibinukod
at lahat ng ibinukod o itinangi ay sila ay banal ang tawag dito. They are not of the world, even as I am not of the world. Verse 17, sanctify them. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Pagkatapos ng paghihiwalay sa atin, ang pagpapatuloy ng pagpapabanal sa mga mananampalataya ay kanilang mararanasan. Yes, tayo ay mga sanctified, at ang sanctification na ating naranasan ay hindi ito yung kag-isipan ng ilan na sinless. Na kapag ba na kaya iniisip natin ng tayo pinabanal ay sinless na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yan. Kaya ang sabi ng ating ni John sa kanyang pangusap, sinusulat ko sa inyo ang mga salitang ito, ang katotohanan, ang mga salita upang kayo ay huwag magkasala. What does it mean? Ibig sabihin, upang ingatan mo ang iyong kalinisan at kabanalan na ginawa sa iyo. Ingatan mo ang damit na ibinigay sa iyo. Inalis na ang iyong gula-gulanit na damit at nanlilimahid na damit at ikaw ay sinuotan ng panibagong damit ng kanyang katwiran. At nang isinuot ito sa iyo, inalis ang dating damit. Ngayon, hallelujah, ikaw ay kakaiba sa lahat. Natatangi sa lahat. Ang lahat ay nagdaramit ng maruruming damit, ngunit ikaw ay natatangi na mayroong ibang damit, at ito'y damit ng kaligtasan. Damit ng katwiran na hindi iyong katwiran, kundi kanyang katwiran na inilagay sa iyo. Ngunit, nang ikaw ay bihisan, kinakailangan mong ingatan ang damit na yan. Huwag mong pabayaan na ito'y matalsikan ng putik. Pero, naglalakad tayo sa maduming lugar, maduming daan. At it is very possible na ikaw ay matalimsikan, madungisan, madumihan. At sabi ni Apostle Juan, sabi niya, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang kayo ay huwag magkasala. At kung kayo man ay magkasala, meron kayong tagapamagitan sa taas. Ito'y si Jesucristo ang matuwid. Kaya't kung ikaw ay iyong ipapahayag ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal upang ipatawad ang iyong kasalanan. At ikaw ay muling linisin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Ang bisa ng dugo ng Panginoon ay hindi lamang once nang ikaw ay justified. Ang bisa ng dugo ng Panginoon ay magtapapatuloy ito hanggang sa ikaw ay anong sabi ng book of, isang awit na nagsasabi, until the saints of God is cleansed and sin no more. Hanggang sa sila ay hindi na magkasala pa. Well, mga kapatid, nariyan ang accuser. Nariyan ang manunukso. Nariyan tayo ay hindi natin alam ang lahat ng bagay. Pero dahilan hindi natin alam ang bagay, well, vulnerable tayo, pwede tayong magkamali sa mga bagay na ating ginagawa. Pero kapag tayo nagkamali, ay hindi tayo nananatili sa bagay na yan. Hindi ka nagpa-practice patuloy ng kasalanan upang ikaw ay ang duming yan ay magiging, alam niyo, pag bagong bihis ka, well, kapag ikaw ay nagtatrabaho, pag ikaw ay may, yung damit mo ay pantrabaho, well, wala kang pakialam dahil pantrabaho yan. Yun talaga yung gawain mo. Marumihan siya at dahil yun talaga yung gawain mo. Pero kapag nagbihis ka na, pagpapasimula kang maging conscious. Diba? Mag-iingat ka sa lugar na yung uupuan. Mag-iingat ka sa lugar na yung daraanan. Kung may putik, hindi ka talaga lulusong doon. Kundi kung merong paraan, ikaw ay iiwas. Dahilan iniingatan mo ang iyong damit. Ngayon, mga kapatid,
Ang sabi ng ating Panginoon, sanctify them in the truth. Your word is truth. Ang apoy ng Espiritu ay magpapatuloy after na ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo, ngunit ang apoy ng kanyang mga salita ay magpapatuloy ng paglilinis sa buhay ng mga mananampalataya. Upang sila ay makaranas mula sa kalawalatian tungo sa panibagong antas ng kalawalatian. Now, mga kapatid, dito sa huling mga araw nito ay hinihimok tayo ng ating Panginoon na muli, ang ibig sabihin ng sanctified, di lamang sila hiniwalay, sila ay dedicated at sila ay para lamang sa Panginoon. Amen. Alam niyo ba na ikaw, ako, tayo'y para lamang sa Kanya. Ito ang kalalagayan ng isang taong kapag siya ay nagpasimulang nagkaroon na ang lalaki at babae ay kinasal na, ibig sabihin, siya, ang isa't isa sa kanila ay para na lamang sa isa't isa. Hindi na sila titingin sa iba. Sila ay para sa na lamang. Gayon ang bawat isa atin, ako ay para na lamang sa Panginoon. Tayo ay para lamang sa Panginoon. Na mga kapatid, alam niyo ba, bago ko magtatapos, ay gusto kong tingnan ang templo. Ang sabi ni Paul, nalalaman niyo ba na kayo ay templo ng Diyos kay Kristo Jesus, ng Espiritu ng Diyos. Templo ng Diyos sa Kanyang Espiritu. Ikaw ay templo ng Diyos. Now, kung inyong titingnan, we don't have enough time, pero gusto kong tingnan natin ng ang templo ng Diyos ng ginawa ni Solomon. Sa 2 Chronicles, chapter 6 or chapter 6, yun yung pinaka-dedication ng templo na ito. Nang siya ay i-dedicate, ibig sabihin ng i-dedicate ang templo. So, ang chapter 6 ng 2 Chronicles ay ito yung dedication ng Solomon's temple. Dito nila inialay. Dito nila ibinigay. Dito nila i-declare sa Diyos na ang templong ito ay para lamang sa iyo. Now, mga kapatid, ngayon nananawagan ako sa bawat isa sa atin. Nananawagan ako sa bawat lalaki at babae, mga magulang at mga kabataan. Ating i-dedicate ang templong ito ng Diyos sa huling mga araw nito. Ating i-dedicate at ating kilalanin na yan ay pinabanal, yan ay nilinis, at yan ay hindi sa atin. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 6? Ito'y binili ng halaga. Kaya't luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng katawang ito. At nang ang templo ay i-dedicate, nang ang templo ng Diyos na ginawa ni Solomon, na ilagay ang lahat ng kasangkapan, ay nagpasimulang i-dedicate at sila'y naghain, naghandog sa Diyos. At si Solomon ay nagpagawa ng isang parang entablado na may sukat. Marahil yung sukat na mas maliit sa lugar na ito. At siya'y doon tumayo. At siya'y doon nanalangin sa harapan ng bayan ng Israel. At doon sa kanyang pinagawang yon na medyo elevated, ay siya'y doon lumuhod.
At kanyang itinaas ang kanyang kamay at siya'y nanalangin para doon sa templong yun, at ang templong yun ay idinedicate para sa Diyos. You know, ang sumunod, pagkatapos ng mahabang prayer ni Solomon from chapter 6, starting verse 1, at ang kanyang napakahabang prayer ay nagtapos sa verse 42 ng chapter 6. At nang matapos ang kanyang prayer, ang last verse ng chapter 6, verse 42 ng 2 Chronicles, O Lord God, verse 41, Now therefore arise, O Lord God, to your resting place, you and the ark of your might. Let your priests, O Lord God, be clothed with salvation, and let your godly ones rejoice in what is good. Anong sabi rito ni Solomon sa kanyang last prayer? Sabi niya, Panginoon, ngayon, ikaw ay pumunta. Panginoong Diyos, sabi niya, bumangon ka, o Panginoong Diyos, sa iyong pahingahang dako. Ikaw ay pumaroon. Hallelujah. Go, sabi niya, to your resting place. And you, and the ark of your might, the ark of God, which represents the presence, the very presence of God. And let your priests be clothed with salvation, and let your godly ones rejoice in what is good. Lord God, do not turn away the face of your anointed. Remember your loving kindness and your servant David. Verse 1 in chapter 7, Now when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. But my point is this: kinakailangan pagkatapos ng templo ay magawa at ang mga kasangkapan ay nilagay, at ang pinaka mahalagang instrumento na inilagay doon, ang pinakamahalagang, mga kapatid, hindi ang kandelero, hindi ang lamesa, hindi ang altar of incense. Ang pinakamahalaga na kasangkapan na ipinasok doon is the Ark of the Covenant, which represents the very presence of God. Hallelujah. Na nagpapakita na ito, ang Diyos ay nananahan sa kanila. Nang matapos na manalangin si Solomon sa kanyang mga panalangin, hallelujah, maya-maya ang apoy galing sa langit ay nanaog, at ang mga handog na susunugin ay sinupok, the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno sa lugar ng templong yun. Now, mga kapatid, alam niyo ba ang sabi ng banal na kasulatan? Hebrews chapter 12 verse 14. Ang sabi niya, tingnan natin ang verse na yan. Give me that verse. Hebrews 12 verse 14. Sabi niya, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal, sanctification, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Yes, we are sanctified, but we must live a sanctified life. Ulitin ko, we are sanctified nang tayo ay pinabanal ng dugo at ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, lumakad naman tayo na isang sanctified. Ibig sabihin, hiwalay. Ikaw ay merong special function. Ikaw ay para lamang sa Diyos. Ikaw hindi multi-purpose. You are just for one purpose. Ang mga anak ng Diyos hindi para sa iba't ibang layunin. Meron lamang isang layunin at ito'y para sa Diyos lamang.
Gusto kong tawagan ang bawat isa sa atin, lahat tayo, mula sa akin na maliit na lingkod, sa inyo na mga mananampalataya, ang mga musician, ang mga kabataan, ang mga may kulang, ama, ina ng tahanan, ay ating ialay ang ating templo ngayon, suling maaraw nito. Ialay natin. Dahilan kung hindi natin ito iaalay, huwag kang umasa ng kalawalatian ng Diyos ay iyong makikita. Kung hindi, sabi niya, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. We are praying for God's glory. We are praying for His power. We are praying for the move of God. But what we are doing? Are we, tayo ba ay nagsasanctified ng ating sarili? Inihiwalay ba natin ang ating mga sarili? Kinikilala ba natin na tayo ay para lamang sa Diyos? Para lamang sa Kanya at hindi tayo para sa mundo. Hindi tayo para sa sanlibutan. Well, ang nangyayari ngayon sa mundo, sa sanlibutan ngayon, the world is falling apart. Papunta na sa kabulusukan, wala na tayong aasahan sa gobyerno, wala na tayong aasahan sa bansa, wala na rin tayong aasahan sa mundo, wala na rin tayong aasahan sa lupa na ating kinaroroonan. Ang ating lupang kinaroroonan is shaking. Inuuga na ang ating lupa na kinaroroonan. Anong ibig sabihin dito? Ang Romans chapter 8 ay nagbabadyan na nagsasabi, ang mundo, ang earth, they are groaning. Sila ay umiiyak. Sila ay naghahantay dahil ang corruption ay labis na. Kapag ang corruption ay labis na sa isang lugar, it is about time na paalisin na yung mga nananahan at gumagawa ng karumal-dumal na bagay doon sa lugar na yun upang linisin ang lupa. The world is shaking. And there will be, at mga kapatid, kinakailangan ngayon sa uling maaraw na ito, let's dedicate this temple. Let's dedicate this temple. Musician, let's dedicate our temple. Brothers and sisters, let's dedicate this temple. Ito ay para sa Panginoon lamang. Hallelujah. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Witin natin mga kapatid sa awit. Ang awit na nagsabing, I am washed. I am sanctified. Tulungan ng Diyos. Merong direksyon ngayon na gusto ng Panginoon sa kanyang iglesia sa uling araw na ito. If we are waiting for His coming, sabi ng Book of John, kung meron ka ng ganitong pag-asa, naglilinis ka ng iyong sarili. If we have this kind of hope, let's cleanse ourselves. Awitin natin ang awit na yan. Blessed be your name, O Lord God. Yes, amen. Yes, we are cleansed. We are sanctified. Nalinis ka na. Inaring ganap ka na. Pinatawad na tayo. Inalis na ang lahat ng mga bagay, hallelujah, na laban sa atin, na hindi na tayo hatulan. At ikaw ay binukod ng Panginoon. Ikaw ay kakaiba. Ikaw ay pangunahing bunga. Ikaw ay para sa Kanya lamang at di ka para sa mundo. Hindi tayo para dito sa mundong ito. Tayo ay naglalakbay lamang. Isang araw tayo ay alis sa mundong ito. Hallelujah. Ngunit mabuhay tayo na totoong hindi tayo taga rito sa mundong ito. Mamuhay tayo na hindi para sa sanlibutan, kundi para sa Kanya. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Tulungan ng Panginoon ng Kanyang
iglesia sa huling maaraw na ito, dahilan kanyang tinatawag ang kanyang iglesia papunta sa isang, hallelujah, pagtatalaga ng kanilang buhay, pagdededicate ng kanilang buhay, paglalagay ng kanilang pagkilala ng kanilang buhay ay para lamang sa Panginoon. Hallelujah. Praise God, niniwalay tayo sa karamihan. Ginawa tayong pangunahin sa mga lahat ng pangunahing bunga sa lahat ng tao na narito. Dahilan tayo ay para sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord Jesus. Ipinapayag ko sa inyo ngayon ang aking tinig. Ito ang aking salita na inyong narinig ngayon. Ang mensahe na ibinigay ko sa inyo ay ingatan nyo sa inyong mga puso. Ito ang ipinahayag ko sa araw na ito. At ito ay inyong baunin hanggang sa darating, hanggang sa panahon na ako'y makabalik. Ako'y malapit na. Malapit na ang aking pagbabalik. Maganda kayo. Maganda kayo. Ihanda nyo ang inyong mga sarili. Ihanda nyo ang inyong mga kasuotan sapagkat ang aking mga salita, ang tunay na kasuotan, na tunay na dapat inyong ako sandalayo akasana kontoro ako usano etikisano. Ito ang kasuotan na dapat nyo idamit sa aking pagbabalik. Makikita ko ito sa aking pagbabalik. Malapit na ang pag-agaw. Malapit na ang panahon. Tunay na hindi na ito ang panahon upang kayo ay maglamig. Hindi na ito ang panahon upang gumala. Hindi na ito ang panahon upang inuhain na inyong mga sarili. Sapagkat ang aking kalooban, ang tanging nais ko na inyong sundin, na inyong gawin ay paglingkod kung ano ang buhay na ibinigay ko sa inyo. Ibigay nyo ang kalakasan na ibinigay ko sa inyo. Ano mang kayamanan na meron kayo, ihandog nyo ito dahil hindi ko kayo pagkukulangin. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwan sa panahon ng inyong pangangailangan. Ito ang inyong tandaan. Ako ang Diyos na hindi nagbabago. Ako ang nag-provide sa lahat ng inyong pangangailangan. Wala kayong magagawa kung wala ako. Ito ang sabi ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin. Maaari ba nating itaas ang ating kamay sa oras na ito? And I request everyone, even the musician, tayo magsitayo sa oras na ito. Ating ialay ang ating mga buhay mula sa akin na yung na maliit na lingkod hanggang sa bawat isa na kabahagi ng gawain ito. Bawat lalaki at babae, bawat may kulang at kabataan, let us dedicate our life at tanging sa panahon lamang na ating iaalay ang ating templo, saka lamang mananaog ang apoy, saka lamang siya maglilinis, lamang siya magdadalisay ng lubos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Amang Diyos, sa tanghaling ito ay narito kami. Ang bawat isa, Panginoon, ay nagtataas ng kamay mula sa akin na yung maliit na lingkod. Hanggang sa bawat lalaki at babae, mga ina at ama ng tahanan, mga may kulang at kasama ng mga kabataan,
Hallelujah, lahat kami na mayroong function, na nagpa-function, Lord, sa iyong gawain. Hallelujah. Sa mga nangangaral ng iyong mga salita, sa mga musician, sa bawat isa, Panginoon, na may gampanin sa gawang ito, sa MC, sa song leader, sa mga nagba-Bible study, sa mga diakono, Panginoon, sa lahat ng bawat isa sa amin sa oras na ito, ay Lord God, ay aming dinadala ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin namin ang iyong apoy ng iyong Espiritu, Lord, ay manaog sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak, Panginoon, at iyong supukin ang lahat ng bagay, hallelujah, na dapat supukin, Panginoon. At ang matira lamang sa buhay ng bawat isa sa amin ay ang ginto, Panginoon. Ang lahat ng mga dayami, ang lahat ng mga kahoy, ang lahat ng bagay, Lord God, ay yung supukin, hallelujah, at yung lagyan kami ng isang bagong diwa, Panginoon, bagong pananaw sa buhay nito, bagong pananaw sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, bagong pag-aalay ng aming buhay, Panginoon, bagong paraan ng aming paglakad sa buhay na ito, Panginoon, sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay. O Lord God, hindi lamang kami, hallelujah, hanggang dito sa bahay, panambahan, kundi hanggang sa aming mga bahay, mga tahanan, mga trabaho, mga negosyo, saan man kami makarating, Panginoon, ay dala-dala namin ang iyong pangalan, Lord God. Hallelujah. At ang aming buhay ay magsisilbing liwanag at ilaw, Panginoon. O Diyos, hallelujah, sa araw nito, sa tanghaling ito, Panginoon, tinataas namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Inaalay namin, Lord God. Kinikilala namin, Lord, ang buhay na ito'y sa iyo. Ikaw ang may-ari nito. Ang katawang ito'y sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagbayad ng halaga. Ito'y hindi para sa amin. Ito'y sa iyo. Ikaw lamang ang dapat malawalhati, Panginoon, sa aming buhay, sa aming espiritu, kaluluwa, at sa aming katawan, Panginoon. At Lord God, hallelujah, iyong pakabanalin, Panginoon, iyong dalisay, Lord, sapagkat ito ay para lamang sa iyo. At ang katawang ito at ang buhay na ito, Panginoon, ang siyang iyong babalikan sa huling mga araw nito. O Lord God, naniniwala kami, hallelujah, ito ang isang direksyon na nais mong makita ng bawat isa sa amin upang ang iyong kalawalatian ay aming maranasan sa huling mga araw nito, Panginoon. At habang aming inihahanda ang aming mga sarili, at kung ang bawat isa amin ay merong ganitong pag-asa, sino man na meron ng ganitong pag-asa ay naglilinis ng kanilang sarili, Panginoon. Lord God, i-bless mo, hallelujah, ang iyong mga lingkod, Panginoon, ang bawat mananampalataya sa lugar na ito, at ang bawat isa na merong gampanin na ginagampanan sa iyo, Panginoon. Lord God, hallelujah, ay makitaan mo, Panginoon, ng isang dedikasyon upang ipaggamit lamang kanilang buhay na para sa iyo lamang, dahilan inihiwalay mo kami para sa iyo, iniliwalay mo kami sa iyo lamang, Panginoon, at ikaw ang nagmamayari sa bawat isa amin. Kagaya ng sinabi mo sa mga Levites, they are mine, hallelujah, sila ay akin at sila ay aking pinabanal. O Panginoon, maraming salamat sa tanghaling ito, mula sa iyong maliit na lingkod at hanggang sa bawat isa na tayo sa oras nito, at bawat isa na nakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, ay aming inaalay ang aming buhay para sa iyo, Panginoon. At upang ang mga damit na minsang narumihan, minsang nadungisan, minsang naputikan, ay yung linisin, Panginoon, at lumakad kami, hallelujah, na mayroong pag-iingat sa aming buhay, Panginoon, sa huling mga araw nito. Lord, salamat sa dugong banal na naglilinis. O Lord God, habang ang bawat isa sa amin ay nakatayo sa oras na ito, at habang bawat isa ay marahil nako-confess ng kanilang mga sala, mga kahinaan at mga bagay na kanilang nagawa, mga kapabayaan na kanilang nagawa sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, ikaw na nasa langit ay sugo mo ang iyong dugo, Panginoon, at hugasan ng bawat isa sa amin. Ipatawad kami sa amin, Panginoon, at gawin kami muli na isang bagay
bagong nilalang sa iyong harapan, Panginoon. At Lord God, kapag ang vessel na ito ay nalinis, ito'y magiging handa for the Master's use. Hallelujah. Para sa paggamit ng Panginoon ng sambahayan, ikaw ay gagamit, ikaw ay kukuha sa bawat isa, at kami gagamitin mo para sa iyong kalawalatian. Lord Jesus, hallelujah, we're preparing ourselves, Lord, our lives sa uling maaraw nito. May your name be blessed, hallelujah, and your name be praised and be honored, Lord God. Sa iyo namin ipinagtatagubilin ang buhay, O Diyos, ng bawat isa sa kalipunan ito, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Lord God. Hallelujah. Sanctify us through your truth. Your word is truth, O Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God and praise God. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito.